Magandang araw po at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola, alam kong gusto niyo ng update patungkol sa Universal Social Pension. But ngayon po ay may nakita akong vlog na nagsasabing aprobado na ang 6,000 na pensyon para sa ating mga senior citizens. And gusto ko pong klaruhin ang lahat sa video kong ito. Kung ito ay nakita ninyo, alam kong marami ang nakakita nito, but let me clear this para po hindi tayo maging sunod-sunuran sa mga maling pag pinag-uusapan. Attention sa lahat ng ating mga senior citizens. 6,000 pension, Universal Social Pension, aprobado na? Ibibigay na ba sa September? Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na kunin mo po kung ano yung dapat mong malaman. Sa video kasi na ito ay marami ang promising na sinasabi. So ipapakita ko po sa inyo ang resibo ng vlog nang sa gayon po ay makahusga po kayo kung paano po kayo ninilin lang ng vlogger na ito. And gusto ko pong ipaalam sa inyo nang sa gayon ay aware kayo. Kasi may nag-comment kanina, sabi, pumunta ako sa bank pero wala naman pong update, wala naman pong increase or yung pension na sinasabi ninyo. Marami na ang mga senior citizens ang naloko sa vlog niya. Yung iba ay pumunta pa talaga sa bangko para i-check po kung ano na ang ganap sa kanilang nabasa at napakinggan dito. Pero po, wala po yung katotohanan. Puro kayo ay niloloko niya. So, sa araw po na ito, hahayaan niyo po akong isalaysay po. Ipakita ko muna ang video niya. Pero, wag po kayong maniwala sa mga vlogger na ganyan. Antayin niyo po na ako mismo ang magbibigay ng update dahil ako po ay ready na magbigay po sa tamang detalye ng Universal Social Pension. May resibo po ako, may pinaghuhugutan po ako at meron po akong say dyan dahil yan po ang aking sinasabi sa aking mga viewers na magbabalita ako kapag meron na. At ngayon po ipapakita ko sa inyo ang vlog na kung saan nagsasabing meron na daw 6,000 na pension approved na daw. Mga kababayan, ngayong buwan ng Setyembre taong 2025, isang napakalaking pagbabago ang tuluyang ihahandog ng pamahalaan sa ating mga senior citizens. Ito ang programang tinatawag na Universal Social Pension, isang buwanang ayuda na hindi na limitado sa piling nakatatanda kundi nakalaan na para sa lahat ng senior citizen sa buong bansa. Sa wakas, ang matagal ng pangarap ng milyon-milyong Pilipino ay magiging konkretong tulong, at ang tanong na gumugulo ngayon sa marami ay, paano ba ito eksaktong ipatutupad, kailan magsisimula ang kabuuang pamamahagi, at sino-sino ang agarang makikinabang sa unang bugso ng distribusyon. Ayon sa opisyal na pahayag mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, ngayong buwan ng Setyembre sisimulan ang full release schedule ng Universal Social Pension. Ang bawat senior citizen, basta't residente ng Pilipinas at nasa edad 60 taon pataas, ay makatatanggap ng buwanang pensyong 6,000 piso. Kung iisipin, ito ay malaking ginhawa, lalo na sa mga nakatatanda na walang sariling kita, walang natatanggap na pensayon mula sa GSIS o SSS, at lubhang umaasa lamang sa suporta ng kanilang mga anak o apo. Ngunit ngayong taon, malinaw na sinabi ng batas, hindi na dapat magkaroon ng pagkakaiba. Lahat ng senior citizens, mahirap man o may katamtamang pamumuhay, ay kasama na sa benepisyong ito. Ngayong Setyembre, ang pamamahagi ay hindi sabay-sabay para sa buong bansa. Hahatiin ito ayon sa rehiyon upang masiguro ang maayos na distribusyon at maiwasan ang aberya sa sistema. Unang ilalabas ang pondo sa National Capital Region, dahil dito pinakamalaki ang konsentrasyon ng senior citizens. Susunod ang mga rehiyon sa Luzon tulad ng Region 3 at Region 4A, bago tuluyang lumipat ang pamamahagi sa Visayas at Mindanao. Ayon sa ulat, inaasahang matatapos ang buong rollout bago matapos ang buwan ng Setyembre,
at lahat ng senior citizens ay dapat na nakatanggap na ng kanilang unang 6,000 piso bago pumasok ang buwan ng Oktubre. Maraming nagtatanong, sapat ba ang 6,000 piso kada buwan? Kung tutuusin, sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, mula sa bigas, gulay, gamot, at pamasahe, maaaring sabihin ng ilan na kulang pa rin ito. Subalit para sa karamihan ng senior citizens na dati wala ni kahit anong ayuda, ang halagang ito ay malaking kaluwagan. May mga lolo at lola na ang tanging pinagkukunan lamang ng pambili ng gamot ay ang kanilang maliit na ipon o ang padala ng kanilang mga anak na hindi rin permanente. May mga pamilya na napipilitang magdesisyon kung pagkain ba o gamot ang uunahin sa isang buwan. Ang 6,000 piso kada buwan, bagamat hindi sagot sa lahat, ay tiyak na makakapag-alis ng malaking bigat sa mga balikat ng mga nakatatanda at kanilang pamilya. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng social pension sa Pilipinas, dati ay limitado lamang ito sa pinakamahihirap na senior citizens, partikular sa mga nasa listahan ng indigent program ng DSWD. Karaniwang 3,000 piso bawat 6 na buwan ang ibinibigay, o katumbas ng 500 piso bawat buwan, isang halagang alam nating halos hindi man lamang makabili ng sapat na gamot para sa hypertension o diabetes. Maraming ulat noon ang nagsasabing napakaraming senior citizens ang hindi nakakasama sa listahan kahit nakapos sa buhay, at nagdudulot ito ng sama ng loob at pagkadismaya. Kaya naman nang maisabatas ang Universal Social Pension, isa itong makasaysayang panalo para sa sektor ng mga nakatatanda. Ngunit tulad ng anumang malaking programa, hindi rin mawawala ang agam-agam ng publiko. May ilan na nagtatanong, saan kukunin ng gobyerno ang pondo para dito? Ayon sa Department of Budget and Management, nakalaan na sa General Appropriations Act ang sapat na budget para sa unang taon ng implementasyon. Ang halagang inilaan ay tinatayang aabot sa mahigit 2 trilyong piso para lamang masakop ang lahat ng senior citizens na nasa talaan ng Philippine Statistics Authority. Bagamat malaking bahagi ng kaban ng bayan ang ailalaan dito, ipinagtatanggol ng pamahalaan na nararapat lamang itong ibalik sa mga nakatatanda bilang pagkilala sa kanilang ambag sa lipunan. Isa sa mga madalas na problema na inaasahang kakaharapin ay ang mismong sistema ng distribusyon. Sa mga nagdaang ayuda program, madalas na naging usapin ang mahabang pila, kulang na tauhan, at hindi maayos na sistema ng pagkuha ng cash assistance. Ngayon, sinisiguro ng DSWD na gagamit sila ng kombinasyon ng on-site payout at digital payout. Para sa mga senior citizens na may kakayahan, maaaring dumiretso sa mga partner remittance centers o bangko. Para naman sa mga hindi na kayang bumiyahe, gaya ng mga may sakit o bedridden, mayroong inihandang house-to-house delivery scheme na pakikipagtulungan sa local government units. Kung ikaw ay senior citizen o may mahal sa buhay na kabilang dito, mahalagang alamin ang schedule ng inyong lugar. Halimbawa, ayon sa inilabas na advisory, ang mga nakatira sa National Capital Region ay makatatanggap ng kanilang unang payout sa pagitan ng 2 linggo hanggang 3 linggo ng Setyembre. Sa Region 3 at Region 4A, inaasahan ito sa 3 linggo hanggang 4 na linggo ng parehong buwan. Samantalang sa mga probinsya ng Visayas at Mindanao, naka-schedule ito mula huling linggo ng Setyembre hanggang unang araw ng Oktubre. Sa madaling salita, lahat ay makatatanggap bago matapos ang buwan. Isang mahalagang punto rin ang klaruhin, hindi kailangang magparehistro muli ang senior citizens na dati nang kasama sa mga programa ng DSWD. Automatiko silang isasama sa listahan. Para naman sa mga hindi pa nakalista, inaatasan ng mga barangay at local government units na magsagawa ng mabilis na validation at encoding upang hindi sila maiwan. Sa ganitong paraan, iniiwasan ang pagkalito at panibagong red tape. Kung susuriin natin, ang epekto nito ay hindi lamang pinansyal kundi maging emosyonal at psikolohikal. Ang pagkakaroon ng sariling pensayon, gaano man ito kaliit para sa ilan, ay nagbibigay ng dignidad sa ating mga senior citizens. Hindi na sila basta umaasa lamang sa kanilang pamilya. Mayroon silang nakukuhang tulong mula mismo sa estado, isang bagay na matagal na nilang hinintay. Ngunit dapat ding itanim sa isipan na ang Universal Social Pension ay hindi dapat maging dahilan upang bitawan ng mga pamilya ang kanilang obligasyon sa kanilang mga magulang o lolo at lola. Ang 6,000 piso kada buwan ay pantulong, hindi kapalit ng pagmamahal at responsibilidad ng pamilya.
Ang tunay na layunin nito ay masiguro na walang senior citizen sa Pilipinas ang magugutom, mapapabayaan, o mawawala ng pambili ng gamot. Ngayong Setyembre, magsisimula ang bagong kabanata ng social protection sa ating bansa. Isang konkretong patunay na ang matiyagang panawagan at pakikibaka ng ating mga nakatatanda ay hindi nauwi sa wala. Ang unang bugso ng distribusyon ngayong buwan ay magsisilbing litmus test kung gaano kaepektibo ang implementasyon ng batas. Kung magiging maayos, ito ay magiging sandigan ng mas marami pang reforma para sa nakatatandang sektor sa mga darating na taon. Kaya sa lahat ng senior citizens at kanilang mga pamilya, bantayan ninyo ang mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan, makipag-ugnayan sa barangay, at siguraduhin na nakatala ang tamang impormasyon. Higit sa lahat, tanggapin ang biyayang ito bilang karagdagang proteksyon at pagkilala sa inyong kontribusyon sa bayan. Ang 6,000 piso kada buwan ay hindi lamang pera, ito ay simbolo ng respeto at pagkilala sa mga taong nagbigay ng malaking ambag sa kasaysayan ng ating bansa. Mga kababayan, ngayong Setyembre, magsisimula ang tunay na pagpapatupad ng Universal Social Pension. Hindi na ito usap-usapan lamang, hindi na rin ito pangako. Ito ay magiging isang realidad para sa bawat lolo at lola sa ating bayan. Lahat po na kanyang sinasabi ay wala pong katotohanan. Kasi wala pang advisory or press release galing po sa ating pamahalaan na isa ng ganap na law ang ating Universal Social Pension. Wala pa po itong katotohanan, kaya naman marami ang galit dahil marami din ang gumagawa ng kalokohan. At huwag po kayo magpapaloko sa taong ito dahil ginagamit lamang po ang kanyang vlog para po linlangin lahat ng mga senior citizens na tumutok sa kanyang channel. At napakarami po ginagamit ang aking mga vlogs araw-araw para po sabihin sa kanya. So, i-block niyo po yun, ang tao na yun, PH Pension News, PH Pension, mga ganyan mga pangalan. Ginagamit po ang aking identity or aking vlogs para po sa kapakanan ng kanyang views. So, I hope na tulungan niyo po akong i-block natin to. So, nasanay nakuha po ninyo ang punto ng aking vlog ngayong araw at hanggang sa muli nating pagkikita. Bye-bye!